Samahan niyo akong magluto ng ginataang kalabasa na may alimango. Halika, samahan niyo ako sa aking araw. Pero bago niyo ako samahan sa pagluluto, samahan niyo muna ako ngayon kasi nga pupunta ako ng NBI. Bali, nasa jeep na ako niyan. At tingnan niyo naman, dala-dala ko na talaga yung nyog para ipakayod ko na mamaya pagbalik. Pagpasensyahan niyo na lang din talaga yung boses ko kasi nga medyo may sipon ako ngayon. Tapos ang kati-kati ng lalamunan ko, lalo na kapag madaling araw. Siguro gawa ng pabago-bago yung panahon. Minsan kasi umuulan, minsan naman grabe yung init. Bali, pupunta ako ng NBI para kuhain yung NBI clearance ng kapatid ko kasi nga with heat siya. Ano ba naman yan? Kahit ako with heat din talaga kapag gumukuha ng NBI. Ewan ko ba dun sa mga kapangalan namin? Ano bang pinagagawa niyo sa buhay niyo? Noong July 29 pa yun, diba ang tagal-tagal tapos ngayon pa lang makukuha. Bali, inabot din siya ng 2 weeks tapos pagdating ko dito sa NBI, ate ko naman, pag minamalas nga naman, ay wala. Sarado ba naman? Oo. Tinanong ko yung guard kung wala silang office ngayon. Meron naman daw, ang kaso nga lang, maagap silang pinauwi gawa ng lagay ng panahon. Grabe din kasi ang lakas ng ulan dito, kaya ayan, umuwi na din agad ako dyan. Hindi na muna ako dumiretso niyan sa boarding house kasi nga bibili pa ako ng ibang sangkap na gagamitin ko mamaya sa pagluluto at saka ipapakayod ko pa yung nyog. Bumili ako dyan ng kalabasa tapos sinamahan ko na rin ng ilang pirasong sitaw tapos nagpili na rin ako ng luya. Ang gusto ko sana lemongrass kaso wala dito at syempre bumili na rin ako ng sibuyas. Buti na lang talaga meron pa kaming natitirang isang nyog. Galing pa talaga ito ng Bicol. Ang mahal kasi ng nyog dito 40 pesos tapos ipapakayod mo pa 10 pesos din yun. Diba nakatipid ako? Ang binayaran ko lang yung pagpapakayod. Kaya birang-bira din talaga ako magluto ng ginataan kasi nga ang mahal-mahal lang nyog. Isipin mo yung 40 pesos yung nyog, 10 piso yung pagpapakayod, di 50 pesos na. Yung 50 pesos kasi na yung nakakabili na ng isang takal na ulam yun. Bali, nakauwi na ako niya sa boarding house. Nagbihis lang ako saglit tapos binalatan ko na itong kalabasa. Grabe, first time ko lang din talaga magluluto ng ginataang kalabasa. Nakapagluto naman ako ng kalabasa kaso sinama ko siya sa Lucky Me. Na-try nyo na yan. Kung di nyo pa natatry, itry nyo na. Masarap yun, promise. Ngayon na lang din talaga ako nakapag-vlog ng pagluluto kasi nga tamad na tamad talaga ako mag-vlog kapag magluluto kasi nga feeling ko ang bagal-bagal matapos. Pagkatapos ko mahiwa yung mga kalabasa, sinunod ko naman itong sitaw or balatong. Alam nyo yung salitang balatong, natutunan ko lang yan sa katrabaho ko. Sabi ko kasi, sitaw. Sabi niya, anong sitaw? Ang pala balatong yung tawag sa kanila. Diba may natutunan ng babae? Alam nyo ba dati, ayaw na ayaw kong magluto kasi nga takot ako ma-judge. Takot ako dun sa mga sasabihin ng ibang tao. Kahit sa family ko lang yan. As in, sa bahay kasi nung bata pa kami, si ate yung mahilig magluto. Ipagawa mo na talaga sa akin lahat ng gawaing bahay, maglinis, maglaba, lahat-lahat na magtabo. Wag lang talaga yung pagluluto. Bali, nililinisan ko na dyan yung mga limango. Galing pa talaga ito ng Bicol. Padala ito nung tatay namin kasi yung tatay namin mahilig siyang manghuli ng mga limango. At tunghayan nyo naman kung paano ako dyan nasipit. Aray! Aray! Sakit! Nasipit pa ako. Aray ko. Aray, baba! Sakit! Ano yung bubukay mo? Buti na lang talaga nagising si Baba gawa ng pag-aaray-aray ko kaya natanggal agad yung pagkakasipit ng alimango sa daliri ko. Grabe ang sakit-sakit. Ngayon na lang talaga ako nasipit ng alimango. Sa pagkakatanda ko, huli ako nasipit nung kasag or nung maliit na alimango nung elementary pa lang ako. Tapos ang nakasipit lang nun sa akin yung maliit na alimango lang kaya natanggal ko agad siya. Ngayon malaking alimango tapos ang tapang-tapang pa kaya naman bumaon din talaga agad yung sipit sa daliri ko. Ginata ko na rin yung nyug dyan kaya naman it's time to shine. Ay, it's time to cook na pala. Lutuin na natin yung alimango na nagsipit sa daliri ko. Ay. Habang nagigisa ako, shoutout muna natin yung mga solid followers at supporters natin dyan. Shoutout nga pala kay Alex Evale de la Torre,
kay Nids Zinarosa from Cavite, kay Roselyn Villanueva, at kay Vlog ni Meses. Thank you so much po sa pagsuporta. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Babalik tayo sa pagluluto. Bali, ginigisa ko na din yung alimango dyan at naglagay na rin ako ng 100 pirasong asin. Wow, binilang mo, te. Ay. Tapos, isinunod ko na din itong kalabasa. Di ko alam kung tama pa ba yung mga pinaggagawa ko dyan. Basta tama yan. And then, kailangan natin haluin. Ay. Medyo naiilang ako dyan sa paghalo kasi nga ang liit-liit lang nung kawali namin. Medyo ang lalaki kasi nung alimango. After kong halo-halo, inilagyan ko lang din ng konting tubig at tinakpan. Habang iniintay ko lumambot yung kalabasa, nagbinsa na din ako dito ng bigas or nagugas ng bigas para makapagsalang na din ako ng sinaing. Ganito din ba yung ginagawa ninyo kapag maglalagay kayo ng tubig sa sinaing? O, diba? Kaway-kaway naman dyan. Abay, wag nyo na lang talagang pansinin yung puwitan ng platong ipinantakip ko kasi nga matagal na yung naninilbihan sa amin. Bali pamana pa yan nung kasama namin dati sa boarding house. Kaya yan, pikasin na talaga yan siya pero hindi na talaga natatanggal kahit anong linis ko. Bali, nilagay ko na din dyan yung sitaw, bataw, patani, kundol, patula, opot, kalabasa. Hoy, wala tayo sa bahay ko, bakit naman kumanta ka? Inilagay ko na din dito yung gata ng nyog na galing pa talagang Bicol. Nag-travel pa talaga yan siya ng 8 hours. Grabe, parang ang sarap-sarap ng luto ko. Naamoy nyo na ba dyan? Nalalasap nyo na ba? Nakwento ko na ata ito sa inyo pero ulitin ko na lang din. Alam nyo ba yung unang experience ko sa pagluluto ng gulay ay yung puso ng saging. Grabe, napakapakla nun. Hindi yun nakain kasi nga hindi ko siya binatad sa asin na may tubig. Kailangan pala siyang ibatad. Bata pa ako nun. Basta-basta na lang makaluto. Ganyan. Explorer ba? Di ba nga kanina nabanggit ko sa inyo na ayaw ko talaga ng pagluluto. Pero bata pa lang talaga ako. Maalam na ako magluto. Hindi ko lang talaga siya hilig. Pero simula nung nag-boarding house ako, senior high school yata ako nun, mas nahasa ako sa pagluluto kasi nga walang nanay, walang ate, talagang sarili mo lang yung maaasahan mo. Kaya tuwang-tuwa din talaga ako sa sarili ko kasi nga dati ayaw ko talagang ipapatikim yung niluto ko kahit sa pamilya ko pa yan, pero ngayon hindi na. Kasi yung mga comments nila makakatulong naman yun sa akin para ma-improve ko yung skills ko sa pagluluto. Wow, may skills? Wala! Sarap naman yan. Ay siya, kumuha ka na ng kanin at tayo'y kumain na. So yun